sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Kumusta kayong lahat? Lalo na sa iyo Papa Dudut at sa mga bumubuo ng iyong programa. Masaya ako kasi sa wakas ay natuloy na rin ako sa pagsusulat ng aking kwentong ibabahagi sa inyo. Matagal ko na kasing gustong sumulat sa inyo kaso madalas kasi ay busy ako sa pag-aaral. Graduating student kasi ako kaya kailangang pagbutihan ko para kapag nakatapos na ako ay makakuha ako ng magandang trabaho at matupad ko ang aking mga pangarap. Anyway, hindi ako magkukwento masyado tungkol sa pamilya o love life ko. Ang ibabahagi ko sa inyo ay kakaiba. Puno ng kababalaghan. Oo Papa Dudut, ang isi-share ko sa inyo ay kwentong katatakutan na personal ko mismong naranasan. Pero bago ako magsimula ay hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako si Jemverlyn Joyce Crisostomo. Ngunit tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Jem. I am 23 years old at isang BS HRM graduating student at nakatira ngayon sa Cebu. Ngayon pa lamang ay aaminin ko na sa inyo na isa akong ghost magnet. Lapitin ako ng mga multo at iba't ibang klase ng nilalang na hindi natin nakikita tulad na lamang ng kapre. Nagsimula ito noong 8 years old pa lamang ako. Na-trauma ako sa loob ng isang linggo dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ganito kasi yon Papa Dudut. Dalawang bahay namin at walking distance lamang ang layo. Mga 9 PM ay dumating ang mama ko galing sa pagtitinda sa palengke. Hinahanap niya noon ang nakakatanda kong kapatid na si Ate Nori dahil may importante raw silang pag-uusapan. Dahil ako lang yung mabilis na mapag-utusan, ako yung inutusan ni mama na puntahan yung kapatid ko sa kabilang bahay. Habang naglalakad ako sa malawak na daan ay may naririnig akong sumisit-sit sa akin. Mga 3 beses. Noong una ay hindi ko yon pinansin dahil naisip ko na baka kasi may mga kalaro lamang ako na pinagtitripan ako. Pero Papa Dudut, nang umabot na ako sa malaki at lumang bahay na katapat ng pangalawang bahay namin, ewan ko ba kung bakit tumayo ang balahibo sa buo kong katawan. Patuloy lamang ako sa paglalakad kahit nakakaramdam na ako ng takot. Tapos pagliko ko sa bahay na yon ay tumambad sa akin ng isang napakalaking tao na nakaupo lang sa ibaba ng puno ng langka. Gusto kong bumalik sa amin pero hindi ko maigalaw ang aking mga paa na para bang nakaglue or what. Ang hirap i-explain Papa Dudut. Pero totoo talaga yon. Umiiyak na ako sa sobrang takot at dahil na rin sa hindi ako makalakad. Pero may bigla na lamang humila sa akin. Paglingon ko dahil inakala ko na si ate yon. Pero nagkamali ako dahil isang nilalang na nakakatakot ang tumambad sa akin. Meron siyang mapupulang mga mata, maitim na mga pisngi na may mga buhok, may malalaking tenga, kulot ang buhok at may malansang amoy na parang nabubulok na isda. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Humingi ako ng tulong sa ate ko pero kahit na ibuhos ko na, ang pinakamalakas na boses ay wala ni isang tawang dumating para saklolohan ako. At habang hawak ng nilalang na yon ang mga kamay ko at tumititig sa akin as in face to face talaga kami, ay wala akong ibang naisip kundi ipikit na lamang ang mga mata ko upang hindi makita ang kanyang mukha na animoy kakainin ka na. Habang nakapikit ay parang may bumulong sa akin na sabihin mo umalis ka sa harapan ko, kampo ng demonyo, sa ngalan ni Jesus. Agad ko namang sinunod yon sa mahinang boses. Pero may muling bumulong sa akin at sinabing lakasan ko ang boses ko at banggitin ang 3 beses ang pangalan ng Diyos. Ginawa ko naman kaagad at pagkatapos ay narinig ko na lamang ang boses ni mama na nasa malayo. Jem, bakit nandiyan ka lang? Tanong ni mama sa akin. Hindi naman ako makasagot dahil parang na-shock ako sa mga nangyari.
Kaya lumapit na lamang sa akin si mama para hilahin ako. Ano nangyayari sa iyo? Bakit takot na takot ka? Nag-aalalang tanong ni mama sa akin. Pero hindi ko na sinabi kay mama yung nangyari. Baka kasi biglang magpakita ulit sa akin ang nakakatakot na nilalang na yon. Pagbalik sa bahay ay nanatili akong tahimik lang. Tila natatakot pa rin. Napansin din yon ng mga kapamilya at kamag-anak ko. Pero hindi ko pa rin binanggit ang totoo sa kanila dahil alam kong mahirap paniwalaan at lalong hindi rin ako handa noon na i-describe yung muka ng nilalang na nakita ko. Sa loob ng 3 araw ay hindi ko pa rin sinabi sa kanya ang nangyari. Sinubukan ko siyang kalimutan at magtatagumpay na sana ako pero Papa Dudut, isang gabi habang nanonood ako ng palabas. Sa TV nang nakita ko sa salamin namin ang isang nakakatakot at pamilyar na mukha ng nilalang na yon. Namumula at nanlilisik ang mga mata nito. Pero sa pagkakataong yon ay nakita ko ang kanyang bibig na tila nilalabasan ng itim na likido. Na para bang uhaw o gutom na gutom. Agad ako napasigaw sa sobrang takot at narinig yon ng mama ko. Kaya dali-dali siyang pumunta sa akin para saklolohan ako. Sumunod din si Papa na mukhang nag-aalala din sa akin. Habang pinupunasan ni Mama yung pawis ko ay tinatanong ako ni Papa kung ano ang nangyayari at dito ko na nga naglakas loob na sabihin sa kanila yung nakita ko nung nakaraang 3 araw. Nung una ay ayaw nilang maniwala. Akaraw kasi imagination ko lamang dulot ng panonood ko ng mga pelikulang katatakutan. Pero pinagpilitan ko sa kanila na totoo talaga ang mga nakita ko. Papa Dudut, naramdaman kong hindi naniniwala ang aking mga magulang. Pero sinubukan pa rin nila akong pakalmahin ng araw na yon. Akala ko hindi na magpapakita pa sa akin ang nilalang na yon. Nang kung iisipin ko ngayon ay parang kamukha ng isang kapre. Ngunit nagkamali ako, Papa Dudut. Dahil kinagabihan habang gumagawa ako ng assignment, sa loob ng aking kwarto ay muli kong narinig ang mga sitsit. 3 beses yon. Natakot na ako at tumaas na ang mga balahibo ko sa katawan pero hindi ako nagpadaig at sa halip ay patuloy ako sa paggawa ng assignment dahil alam ko rin naman na kung bababa ako sa sala para sabihin kina mama na nandyan na naman ang kapre ay hindi sila makikinig sa akin at pagtatawanan lamang nila ako. At baka marinig pa yun ng kuya ko at lalong tatakutin lamang ako. Kaya naman nag-decide ako na huwag na lamang pansinin ang mga naririnig ko. Pero bigla na lamang uminit yung buong katawan ko at ramdam ko talaga na parang may yumayakap sa akin. Pagkatapos noon ay nawala na ako ng malay. Samantala nang bumalik ang aking kamalayan ay bumungad sa akin ang isang malaking krus na nasa harapan ko. At dahil sa sobrang uhaw na nararamdaman ko kaya humingi ako ng tubig. To the rescue naman kaagad ang kuya ko at pinainom ako ng tubig sa baso. Matapos makainom ng tubig ay tinanong ko si mama kung ano yung nangyari. Tapos ay niyakap niya lamang ako at biglang umiyak. Mamayang kaunti ay nagulat ako nang lumapit na si Papa kasabang isang pare. Lalo lang akong naguluhan. Bakit may krus at bakit may pare sa loob ng bahay? Pero hindi ako kumibo noon at sa halip ay nanatili lamang nakatingin sa kanila. Lumapit naman sa akin ang pare at may isunuot siya sa akin na kwintas na may pendant na krus. Kahit na anong mangyari, wag na wag mong tatanggalin ito anak. Bilin niya sa akin. Tumango lamang ako bilang tugon. Samantala kinabukasan habang naglalabas si mama ay nagpa siya akong lapitan siya. Jem anak, kumusta ka na? Nakatulog ka ba kagabi? Nag-aalalang wika niya sa akin. Opo ma, sagot ko naman sa kanya habang tumatango. Mamayang kaunti ay umiral ang aking curiosity. Ma, ano po ba yung nangyari sa akin kahapon? Pag-uusisa ko. Natigilan si mama sa kanyang ginagawa at bahagyang napaisip muna bago siyang muling bumaling sa akin. Mga 5:00 ng hapon ay bigla ka na lamang tumawa ng malakas sa kwarto mo.
Kaya pinuntahan ka namin ng papa mo para silipin ka. Hindi namin inaasahan na yun ang makikita namin sa iyo. Panimula pa ni mama. Ano pong nakita ninyo? Nag-aalala kong tanong sa kanya at bagyang nakaramdam ako ng takot sa aking dibdib. Samantala'y nagpatuloy naman si mama sa pagkukwento. Naabutan ka namin nakayuko sa kama mo na parang walang malay. Tapos ay nilapitan ka ng papa mo tapos lumingon ka na bigla at may sinabi kang hindi namin naiintindihan. Tapos ay tawa ka ng tawa. Tapos yung baby Jesus statue sa altar ng room mo ay itinapon mo palabas ng bintana. Kahit alam kong hindi ikaw yon ay nilapitan pa rin kita at bigla mo na lamang akong hinila at bumulong ka ulit sa akin na mga salitang hindi ko maintindihan. At pagkatapos ay muli kang tumawa. Tapos hinila mo yung buhok ko palabas ng room mo. Nashock nga ako sa sobrang lakas mo. Kaya inawat ka ng papa mo at itinali sa CR. Hindi naman ako nakapagsalita sa mga narinig ko mula sa aking ina. Muli nagkwento si mama. Ang ingay-ingay mo kahit na hindi ka namin makausap kung ano talaga ang nangyari sa iyo. Alam naming pareho ng papa mo na sinaniban ka ng masamang elemento. Kaya agad na lumabas ang papa mo para pumunta sa simbahan para humingi ng tulong. Pagbalik ng papa mo ayun, kasama na niya si Father Randy at sa kanya namin nalaman na may sumanib daw sa iyo na isang malaking kapre. Kaya naiyak na ako noon sa sobrang takot dahil naisip kong kasalanan ko talaga dahil hindi kita pinaniwalaan nung sinabi mong may nakita kang isang malaking tao. Nagpatuloy pa rin ang iyong tawa at pagsasalita ng lengguwaheng hindi namin maintindihan. Pero sabi ng pare ay parang Latin daw. Binasbasan ka ni Father Randy at ilang minuto nakipagbuno siya sa kapre hanggang sa tuluyan ng umalis ang masamang elemento sa katawan mo. At yun nga, pagkatapos mong makatulog ay ikinuwento sa amin ni Father Randy na gustong kunin ng kapre ang katawan mo. Pagtatapos pa ni mama. Pagkatapos ko nang makinig sa kwento niya ay ako naman ang nagtanong. Babalik po ba ang kapre? Tumingin naman sa akin si mama at seryosong sinagot ang tanong ko. Hindi natin alam kung kailan ulit siya magpapakita. Basta Jem, palagi mong tatandaan na huwag kang makakalimot na magdasal sa ating Panginoon. At saka huwag na huwag mong huhubarin ang kwintas na ibinigay sa iyo ni Father Randy. Ang bilin pa niya sa akin. Napatango na lamang ako bilang sagot. At simula noon ay hindi na nagpakita pang muli ang kapre na yon sa akin dahil palagi akong nagdarasal sa pagising ko hanggang sa pagtulog. At never kong hinubad ang kwintas na ibinigay sa akin ng paring tumulong sa akin para mapaalis ang kapre sa aking katawan. Samantala lumipas ang maraming taon at naging payapa naman ang aking buhay. Nakatapos ako ng junior at senior high with higher grades at naghahanda na ako noon para sa pagpasok ko sa kolehiyo. All set na ang lahat, ngunit ang akala kong payapang buhay ko ay may katapusan din pala dahil isang gabi nang ma-misplace ko ang suot kong kwintas na ibinigay sa akin ni Father Randy ay muling nagbalik sa akin ng bangungot na kinalimutan ko na. Habang naglalakad ako pa uwi sa aking bahay nang marinig ko ang pagsitsit sa akin. Paglingon ko ay wala namang tao sa paligid maliban sa akin. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa mapansin kong nawawala na ang kwintas na suot ko. Bigla ko naalala na na-misplace ko pala yon sa women's restroom ng eskwelahang pinapasukan ko. Kaya dali-dali ako naglakad pa uwi sa bahay. Pagdating sa bahay ay agad akong nagsabi sa aking ina na naiwala ko ang kwintas na pangontra ko sa kapre. Agad naman akong binigyan ni mama ng mahabang rosaryo at yon ang pinasuot niya sa akin. Pero hindi ako sigurado noon kung nabindisyonan ba yon o ano. Binaliwala ko na lamang yon noong una at sinuot ko pa rin ang rosaryo hanggang sa aking pagtulog sa pagkakalang sapat na yon na pangontra sa kapre. Pero papadudot pagsapit ng alas 12 ng madaling araw ay bigla na lamang akong nagising sa aking pagkakatulog nang maramdaman kong may humawak sa aking paa. Isang malamig pero mabalahibong kamay yon. Agad akong napabangon at sinubukang buksan ang ilaw kaso'y hindi sumisindi ang ilaw kahit na anong pilit kong buksan. Dahil doon ay nagpasya na lamang akong lumabas ng aking kwarto
Pero Papa Dudut, bago mangyari yon ay muli akong nakarinig ng 3 sitsit. Nang lumingon ako sa pinagmumula noon sa aking kaliwa, nagimbal ako sa aking nasaksihan dahil sa isang sulok ay naaninag kong may nakatayong matangkad na tao at nangangamoy usok sa buong paligid. Napaatras ako nang makita ko at maramdaman kong palapit sa akin ang misteryosong nilalang hanggang sa tuluyan ko nang maaninag ang kanyang mukha. Walang iba kundi ang kapreng ng gulo sa akin 10 taon na ang nakakaraan. Dali-dali niya akong hinawakan at persahang itinulak pabalik sa aking kama. Gustuhin ko mang sumigaw ng mga sandaling yon ay hindi ko magawa dahil para bang nawalan ako ng boses at ng lakas. Mamayang kaunti ay pumaibabaw sa akin ang kapre. Doon ko nakita ang kanyang namumulang mata at nangingitim na laway na tumutulo sa aking mukha. Sinubukan kong magpumiglas pero hindi kinaya ng aking lakas. Kaya sa huli nawala na lamang ako ng malay. Nagising na lamang ako ng pagsikat na ng araw. Agad kong hinanap ang kapre pero wala na siya sa paligid. Pero masakit noon ang buong katawan ko at dahil sa naging experience ko ng gabing yon ay umiyak na lamang ako. Samantala pagsapit ng alas 7 ng umaga ay lumabas ako ng aking kwarto at sinabi ko kay mama ang naging karanasan ko. Muli kaming tumungo sa simbahan pero dahil sa retirado na si Father Randy ay ibang pari ang umasikaso sa akin. Binindisyonan niya ako at dinasalan at binigyan muli ng kwintas na may krus na pendant. Halos similar sa nawala kong kwintas na ibinigay sa akin ng naunang pare at doon ay muli kong sinuot yon at sa awa naman ng Diyos ay hindi na muli pang nagpakita o nagparamdam ang kapreng gustong kunin ang aking katawan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nararamdaman ko pa rin ang presensya ng kapre sa tuwing hinuhubad ko ang kwintas. Kaya naman nag-decide ako na huwag ko na siyang hubarin forever. Suot-suot ko pa rin siya kahit na naliligo ako. Basta saan man ako magpunta ay suot-suot ko ang kaisa-isang proteksyon ko laban sa kapre. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano nga ba talaga ang tunay na pakay sa akin ng kapre. Although may nakapagsabi sa akin na gusto raw akong asawahin nito. Siyempre natakot ako kaya araw-gabi akong nagdarasal na sana'y lubayan ako ng masamang nilalang na yon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento na ibabahagi ko sa inyo. Muli, maraming salamat po Papa Dudut at sa pagkakataong mabasa mo ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Jem. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.